Magandang umaga, ma'am. Pinatawag ko kayo dito sa school dahil kinausap ako ng guro ni Isha. Meron kasi siyang nagawang hindi magandang sa kanya kaklase. Kinuha niya yung gamit nang hindi siya nagpapaalam. So, gusto ko kayong makausap para hindi na ulit ito maulit. Naku sir, nagkakamali ka dyan. Kilala ko yung anak ko. Baka naman yung batang yun ang nagsisinungaling. Baka naman exaggerated yung mga guro nyo Kilala ko yung anak ko, hindi niya magagawa yun. Ma'am, wag ho sana kayong magalit sa akin. Ganito ho kasi yan, ma'am. So yung sumbong po ng isang guro sa akin para lang din po mapag-usapan natin kung nagagabayan ba natin yung ating mga anak. Ganito na lang, ma'am. Kausapin niyo po yung anak niyo nang maigi na kayong dalawa lang. Tapos, ayun, alamin niyo po baka po may problema at pinagdadaanan lang si Isha. First offense pa lang naman po siya, so bibigyan ko lang naman po kayo ng warning. Para alam niyo rin po kung ano yung nangyayari sa eskwelahan. Wala akong kailangang ipaliwanag sa anak ko. Dahil hindi niya magagawa yun. Halika na nga, anak. Pinagtutulungan ka dito. Nak, mauna ka na muna sa sasakyan, ha? Teka lang. Anak, ano naman yung inasal mo kanina sa harap ng principal? Paano na? Pinagbibinta ka nila yung anak ko. Mas kilala ko yung anak ko. Hindi niya magagawa yun. Alam mo, hindi naman papatawag ng teacher kung wala talagang ginawang kalokohan yung anak mo. Alam mo naman may mga teacher na sinungaling, ang OA, nagpapaniwala sa ibang sinungaling ng mga estudyante. Ayan ka na naman, ayan ka na naman. Kaya lumalaki ulo ng batang yun Kinukonsinti mo ng kinukonsinti. Pagdating ng panahon, baka pagsisihan mo yan. Lalong lumalaki sungi ng batang yan. Dahil kinukonsinti mo ng kinukonsinti. Nay, maniniwala ka ba sa ibang tao kaysa sa sarili mong mga dugo? Siyempre, hindi magagawa ng apo mo yan. Ang mas maganda niyan, kausapin mo na masinsinan yung apo ko, yung anak mo. Hanggat maaga, putulin mo yung sungay niyan kasi mahirap na. Paglaki niyan, parang nagpalaki ng isang batang halimaw. Ay naku ma, hayaan mo nga ako. Ako ang ina, kaya ako masusunod dito. Halika na nga. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Nak, alam mo, mahal na mahal kita. Hindi naman siguro totoo yung nangyari, di ba? Pinagsasabi sa'yo ng teacher, tsaka ng principal nyo. Oo naman, ma. Paano magiging totoo yun? Di mo naman ako pinalaking ganun, di ba? Ang ayos-ayos ng pagpapalaki niyo sa akin ni Lola. So, ba't ko naman gagawin yun? At saka, sinisiraan lang ako ng mga classmate ko. Higit kasi sila sa akin. Basta nak, tandaan mo, malaki ang tiwala ko sa'yo. Kaya hanggat kaya ko ipagtanggol ka, pinagtatanggol kita Oo nga, ma. Hindi ko nga ginawa yun. Tsaka never akong gagawa ng mga ganung bagay. Naniniwala ka ba sa ganon? Naniniwala ka sa kanila? Pahinga ka na. Sir, pasensya na po. Nalate ako sa meeting natin. Good afternoon, ma'am. Buti at naabutan niyo pa ako. Uwi na rin sana ako at hapon na. Kaya, ayun, misis, pinatawag ko kayo ulit at hindi na ako magpapaligoy-ligoy. At napagdesisyon na rin po ng aming eskwelahan na patalsikin dito sa aming paaralan ng inyong anak. Patalsikin? Hindi niyo magagawa sa anak ko yan. Bakit? Ano ba nangyari? Yun nga, ma'am, ganito po. Hindi na po namin kayang kontrolin yung katigasan ng ulo ng anak niyo po. Kung hindi po siya kumukuha ng gamit, ka-eskwela niya, nambubuli, at kung ano-ano pa pong kalokohan ang ginagawa niya. At minsan na lang din po siyang pumasok ng eskwelahan kung para lang din po sa kaalaman ninyo. Naku, huwag niyo ginagawa ng kwento yung anak ko. Kung i-kick out niyo dito yung anak ko, masahanap ako ng mas magandang school. Di katulad dito mapanghusga ang mga tao. Baka walang kwentang eskwelahan na to. Pati mga guro, principal. Ewan ko sa inyo. Hello po ma'am, good afternoon po. Ako nga po pala si Inspector Dalisay ng Project Manok.
Magtatanong lang po sana ako kung dito po ba nakatira yung minor de edad na batang si Jalicia Santos? Jalicia Santos? Opo. Di ko po kilala eh. Bakit po ba? Ano po ba nagawa nun? Ma'am, marami po kasing reklamo na umabot sa aming himpilan. Ito po yung picture nung bata. Naku, hindi ko po talaga kasi kilala yan eh. Ma'am, ganito na lang po ma'am. Iwanan ko na lang po yung calling card ko para in case na makilala niyo po siya, tawagan niyo na lang po ako. Sige po. Sige po. Balitaan Salamat na lang po, po ma'am. kita pag nagawi dito sa barangay namin. Sige po. Pasensya po sa store mo ma'am. Salamat po. Sige po. Nak, ano yun? Bakit mo itinanggi? Narinig ko ang lahat. Mahal na mahal ko kayong dalawa, pero hindi na maganda to. Siguro naman ngayon, alam mo na kung anong dapat mong gawin. May panahon pa para itama mo ang lahat ng pagkakamali mo. Hindi yun para sa akin, para sa anak mo. Ayusin mo. Nay, hindi ko na kasi alam gagawin ko kay Ishi. Hanggat maaari na ipagtanggol siya, pinagtatanggol ko. Kung anong ginagawa ng batang yun. Gawin mo na yung nararapat sa panahon ngayon. Desisyonan mo na. Okay? Sige, Nay. Oh, ma! Tsaka na pala. Anong problema, ma? Nak, nagsabi ka nga sa akin ng totoo. Meron ba ako dapat malaman? Ma, anong totoo? Wala naman akong ginagawa. Nanonood nga lang ako ng TV, oh. Di yan ang tinutukoy ko. May pumunta ditong pulis. Hinahanap ka. Aba, di, ayun, tinanggi ko. Sabi ko, hindi kita kilala. Ano naman ba pinagagawa mo itong huli? Ma, anong pinagagawa? Wala nga akong ginagawa. Tsaka, baka mamaya nagkakamali lang sila. Nak, alam ko, may ginawa ka na namang masama. Anak kita, kilala ko pag may tinatago ka sa akin. Ma, wala nga. Ang kulit mo naman eh. Ito na naman ba tayo? Mas paniniwalaan mo sila kaysa sa akin? Eh ako yung anak mo. Kasalanan ko to. Kinukonsente kita sa lahat ng pinag-aagawa mo. Kahit nga magmukha na akong masama sa ibang tao para lang mapagtakpan ka eh. Para maging mabuti ka para sa iba eh. Tapos ganito, tuloy-tuloy pa rin yung paggagawa mo ng masama. Hindi na kita makontrol, anak. Di ko na alam kung anong kaya mong gawin. So ma, iniisip mo ako talaga yung mali? May ginawa talaga ako? Yan ba talaga tingin mo sa akin? Alam mo, nak, naman na mahal kita, di ba? Pero yun nga, mali nga yung pagpapalaki ko sa'yo sa pangungonsinti ko sa'yo. Pero this time, kailangan ko nang putulin yung sungay mo. Ma, anong ibig mo sabihin? Nak, mag-impake ka na. Ma naman eh. Ihatid kita sa kanila, anak. Ma, ayoko doon. Ma, akala ko ba ikaw yung kakampi ko? Nak, kakampi mo pa rin naman ako. Andito naman kami ng lola mo eh. Pero kailangan nating itama yung mga pagkakamaling ginawa mo. Nak. Ma, kaya ko lang naman nagawa yun kasi alam ko nandyan kay, hindi mo ako pababayaan. Nak, hindi kita pababayaan, nak. Pero marami kang taong naloko kaya kailangan din pagbayaran yun, nak. Ma, ayoko doon. Tsaka, hindi lang naman ako yung may gawa nun eh. May mga kasama ako. Pero ako lang yung nakita nila. Nak, alam ko na. Pero asan yung mga kaibigan mo, 'di ba? Iniwan ka nila sa ere. Ngayon, nak, ikaw pa yung mas napahamak dahil sa ginawa nyo. Ma, ayoko makulong. Huwag mo ko ibigay doon. Ma naman eh. Dito naman kami ng lola mo, hindi ka namin pababayaan. Mas magagabay ka nila ng tama, nak. Nak, mukhang andyan na nga yata sila. Mag-impake ka na, nak. Maghanda ka na. Somehow we lost it all when we left that room. Ma, babalikan mo ko. Nak, pupuntahin ka namin ng lola mo. Huwag ka mag-alala. What if we could
masakit. Pero tama yung ginawa. Tama yun. Kasalanan ko to na eh. Maling-mali yung pagpapalaki ko sa kanya sa pangungonsyente ko eh. Pero kailangan ko nang itama yung mga bagay-bagay na yun. Kaya pinutol ko na yung sungay ni Isyo. Tama yun. I still have that old worn out sofa